Paano kaya kung naiintindihan mo ang kahit na sinong tao sa buong mundo? Kahit sino, ang isang turista sa Tokyo, isang siyentista sa Antarctica, o ang pinuno ng isang tribo sa Amazon. Parang isang perpektong mundo, di ba? Isang mundong walang hindi pagkakaunawaan, mga alitang dulot ng maling salin, at walang mga hadlang sa wika. Ngunit ang bawat perpektong pangarap ay may madilim na kabilang mukha. Ngayon, gagawa tayo ng isang malaking mental experiment at tatalakayin natin ang 50 posibleng epekto ng isang mundo kung saan lahat ng tao ay nagsasalita ng iisang wika. May mga malinaw na kabutihan at mayroon ding mga hindi inaasahan at nakakatakot pangang kasamaan. Panoorin ninyo ito hanggang sa dulo at maiintindihan ninyo kung bakit ang alamat ng Tore ng Babel ay maaaring hindi pala isang sumpa, kundi isang malaking biyaya para sa sangkatauhan. At habang tayo'y nagsisimula, i-comment ninyo sa ibaba kung anong wika ang pipiliin ninyo para maging iisang wika ng buong mundo. Interesanting makita ang mga sagot ninyo. Ang ideya ng iisang wika ay sintanda na ng panahon. Sa karamihan ng mga relihiyon at mitolohiya, mayroong kwento tungkol sa isang panahon kung kailan ang lahat ng tao ay iisang lahi na may iisang salita. Ang pinakakilalang halimbawa ay ang kwento ng Tori ng Babel. Ang mga tao na nooy nagkakaintindihan ay nagpasya na magtayo ng isang tori na aabot hanggang sa langit na siyang ikinagalit ng Diyos. Ginulo niya ang kanilang mga wika, hindi na sila nagkaintindihan at natigil ang dakilang pagtatayo. Ngunit ang pangarap na magkaunawaan ay hindi kailanman nawala. Noong huling bahagi ng ikalabinsyam na siglo, lumitaw ang mga artipisyal na wika at ang pinakasikat sa mga ito ay ang Esperanto. Ang lumikha nito, si Ludwig Zamenhof, ay naniwala na ang isang pangkalahatang wika ay makakatulong na wakasan ang mga digmaan at alitan. Kaya, ang una at pinakamalaking bentahe, ang agarang pagkakaunawaan habang naglalakbay. Isipin mo, hindi ka na isang turistang walang magawa, na pilit sumisinyas at turo ng turo sa menu o mapa. Makakarating ka sa kahit anong bansa, sa anumang syudad, o kahit sa pinakaliblib na baryo, at makikipag-usap ka sa mga lokal na parang kapitbahay mo lang. Hindi ka lang basta makakapagtanong ng direksyon. Pwede mo nang makakwentuhan ng isang matanda sa parke tungkol sa buhay niya, makipagtawaran sa tindera sa palengke, at maintindihan ang biro ng isang musikero sa kalye. Hindi lang ito simpleng kaginhawahan. Ito ang tuluyang paggiba sa pader na naghihiwalay sa atin at sa kanila. Ang paglalakbay ay hindi na lang nagiging simpleng pagbisita sa mga pasyalan. Ito'y nagiging isang malalim na pakikipag-ugnayan, isang tunay na pagdanas sa ibang pamumuhay na bigla na lang ay nagiging malinaw at malapit sa iyong puso. Ngunit may mabigat na kapalit ang biyayang ito, at ito ang unang kabayaran, ang malawakang pagkamatay ng mga kultura. Ang wika ay hindi lang isang paraan ng komunikasyon. Ito ay isang buhay na arkibo, isang imbakan ng kaluluwa ng isang lahi. Sa bawat wika, sa gramatika nito, sa mga idioma at sa lawikain, ay nakatago ang libu-libong taon ng kasaysayan, isang natatanging paraan ng pagtingin sa mundo. Kapag namatay ang isang wika, mamamatay rin ang lahat ng kaugnay nito. Maglalaho ang mga alamat, mga awit, at mga kwentong bayan na ipinasa sa bawat henerasyon. Hindi lang mga salita ang mawawala sa atin, kundi buong mga universo. Nanganganib ang sangkatauhan na maging isang higanting supermarket na may pare-parehong produkto sa mga istante. Oo, magiging madaling maintindihan at abot kamay ang lahat, pero ang mundo ay magiging sukdulan ng pagkainip, walang kulay, at predictable. Mawawalan ito ng pinakamahalaga nitong yaman,
Ang pagkakaiba, iba. Sige, balik tayo sa mga positibong bagay. Ang ikatlong punto, ang napakabilis na pag-unlad ng siyensya. Sa ngayon, ang siyensya ay internasyonal, pero limitado pa rin ito ng iba't ibang wika. Napipilitan ang mga siyentista na mag-ukol ng mahalagang oras at yaman para lang isalin ang mga artikulo, libro at ulat mula sa ibang bansa. Palaging may panganib ng maling interpretasyon o pagkaantala sa pagkuha ng mahahalagang impormasyon. Sa isang mundong may iisang wika, mawawala ang problemang ito. Isipin ninyo, isang napakatalinong physicist mula sa India ang maglalabas ng isang groundbreaking na pag-aaral at sa parehong sandali, nababasa at nauunawaan na ito ng kanyang mga kasamahan sa CERN, sa NASA at sa Tokyo University. Dito, magsisimula ang isang mabilisang global brainstorming. Ang mga bagong tuklas hindi nabibilangin sa taon, kundi sa buwan at baka linggo na lang. Mga lunas para sa mga sakit, mga bagong pagkukunan ng enerhiya, paggalugad sa kalawakan, lahat ng ito mas mabilis nating makakamit. Sa kabilang banda, ang masamang epekto nito ay ang pagkitid ng ating pag-iisip dahil sa unti-unting pagkawala ng mga natatanging konsepto. Sa maraming wika, may mga salitang walang direktang katumbas dahil sinasalamin nito ang mga kakaibang konsepto sa kanilang kultura o filosofiya. Halimbawa, ang salitang Portuhes na saudade, ito ay ang matamis na lungkot at pananabik para sa isang bagay na lumipas na. O ang salitang Aleman na Schadenfreude, ang kasiyahang nararamdaman sa kasawian ng iba. Ang wabi-sabi naman ng mga Hapon ay ang pagpapahalaga sa gandang nakikita sa mga bagay na hindi perpekto. Ang mga salitang ito ay hindi lamang basta mga pangalan. Ang mga ito ay kasangkapan ng ating isipan na tumutulong sa ating unawain ang pinakapinong mga nyuwansa ng ating mga damdamin at ng mga nangyayari sa paligid. Sa isang pangkalahatan at halos magkakatulad na wika, maaaring mawalan na ng puwang ang mga ganitong komplikadong konsepto. Dahil dito, ang ating panloob na mundo at ang lawak ng ating mga damdamin ay magiging limitado. Para tayong isang pintor na nawalan ng kalahati ng kanyang mga kulay sa paleta. Ang ikalimang punto, at ito'y tiyak na positibo, ay ang revolusyon sa edukasyon. Isipin ninyo, kahit sino, basta't may internet, ay maaaring matuto mula sa mga pinakamahuhusay na isipan sa buong mundo. Ang isang estudyante mula sa isang maliit na nayon sa Africa ay maaaring makinig ng live sa lecture ng isang Nobel laureate mula sa Cambridge. Ang isang mag-aaral mula sa Siberia ay makakasali sa isang virtual na klase sa biology na itinuturo ng isang propesor mula sa Australia. Lahat ng textbook, scientific papers, at mga educational course ay magiging abot kamay para sa lahat. Ito ay hahantong sa isang pambihirang pag-angat sa pangkalahatang antas ng kaalaman sa buong mundo. Ang mga mahuhusay at talentadong tao, kahit mula pa sa pinakamahihirap at malalayong sulok ng daigdig, ay magkakaroon ng pagkakataong ipakita ang kanilang buong potensyal na magdudulot ng kabutihan para sa buong sangkatauhan. Ang edukasyon ang magiging tunay na susi para sa pag-angat sa buhay. Ngunit dito, may nag-aabang na isang malaking bitag para sa ating isipan. Ika-anim na punto, ang pagkakapari-pareho ng pag-iisip. Ayon sa Linguistic Relativity Hypothesis, ang mismong istruktura ng ating wika ay humuhubog sa paraan natin ng pag-iisip at kung paano natin nakikita ang mundo sa ating paligid. Halimbawa, may mga wikang walang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng pangkasalukuyan at panghinaharap na panahon. Dahil dito, posibleng iba rin ang paraan ng mga gumagamit nito sa pag-unawa sa konsepto ng oras. Sa ibang wika naman,
Napakaraming salita para sa iba't ibang uri ng nyebe o ulan. Kaya naman, mas nagiging mapansin ang mga tagapagsalita nito sa mga ganitong penomeno. Kapag nagkaroon ng iisang wika para sa lahat, mapipilitan tayong gumamit ng iisang cognitive model, isang paraan lang ng pagsasaayos ng ating mga kaisipan. Magiging halos magkakatulad ang ating paraan ng pag-iisip at ito ay maaaring magdulot ng pagkawala ng pagkamalikhain at ng kawalan ng kakayahang mag-isip ng mga solusyong hindi karaniwan. At sa huli, hahantong ito sa paghinto ng pag-unlad ng ating talino. Ikapito, mas mapapadali ang internasyonal na diplomasya. Ilang alitan at digmaan na ba sa kasaysayan ang nagsimula dahil lang sa maling pagsasalin o sa mga salitang may dalawang kahulugan sa isang kasunduan. Alalahanin natin ang tanyag na Potsdam Declaration noong 1945 kung saan ginamit ng punong ministro ng Japan ang salitang mokusatsu. Ang salitang ito ay maaaring mga hulugang hindi muna ako magkokomento o babaliwalain ko ng may paghamak. Pinili ng Estados Unidos ang ikalawang interpretasyon na isa sa mga naging dahilan ng pagpapasabog ng bomba atomika. Sa isang mundong may iisang wika, ang mga ganitong kalunos-lunos na hindi pagkakaunawaan ay tuluyang may iwasan. Ang mga negosasyon ay magiging mas tapat at hayag. Direktang makakapag-usap ang mga diplomata nang hindi na kailangan ng tagasalin. Dahil dito, mas lalago ang tiwala at mapapabilis ang pag-abot sa mga kasunduan. Marahil, ito ay magiging isang mundo na hindi hamak na mas mapayapa. Subalit, may kapalit ang kapayapaang ito, ang mga trabaho. Ikawalo, ang pagwawakas ng mga buong propesyon. Mga tagasalin, pasalitaman o pasulat, mga interpreter, guide interpreter, localization specialist, mga guro ng iba't ibang wika at mga linguist. Lahat sila ay mawawalan ng trabaho. Pinag-uusapan natin dito ang milyon-milyong highly skilled na profesional sa buong mundo. Ang pagbagsak ng ganito, kalaking industriya ay magdudulot ng matinding dagok sa ekonomiya. Siyempre, sa paglipas ng panahon, makakahanap din ang mga taong ito ng mga bagong pagkakakitaan. Ngunit, ang panahon ng pagbabago ay magiging napakasakit. Magkakaroon ng malawakang kawalan ng trabaho at kakailanganin ang malawakang retraining. Isa itong seryosong banta sa katatagan ng ekonomiya ng buong mundo. Sa ikasiyam na punto, masasaksihan natin ang pagsilang ng isang tunay na pandaigdigang pop culture. Hindi na natin kailangang maghintay ng ilang buwan o kahit ilang taon para lang madub ang paborito nating serye o maisalin ang isang best-selling na libro. Isang bagong album mula sa isang Korean group, isang bagong pelikula mula sa isang French director, isang bagong nobela mula sa isang Brazilian na manunulat. Lahat ng ito ay magiging available at maiintindihan ng buong mundo sa mismong araw na ilabas ito. Dahil dito, mabubuo ang isang nagkakaisang espasyong pangkultura kung saan ang mga ideya at uso ay kakalat sa bilis ng kidlat. Maaabot ng mga musikero, direktor, at manunulat ang audience na 8 bilyong tao na maaaring magbunga ng hindi pa natin nakikitang pagyabong sa sining at entertainment. Ang mga hangganan sa pagkamalikhain ay tuluyan ng mabubura magpakailanman. Ngunit kasabay ng kulturang popular, may ililibing din tayong mas pino at mahalaga. Ito ang ikasampung problema, ang paglaho ng katatawanang nakabatay sa wika. Ang pagpapatawa ay isa sa mga pinakamasalimuot at pinakamaselang bahagi ng kultura at lubos itong nakadepende sa partikular na lingwahe. Mga pun, wordplay, mga pahiwatig, mga biro na nakasandig sa mga salitang magkakatunog o maraming kahulugan. Lahat ng iyan ay sadyang hindi maisasalin. Subukan mong ipaliwanag sa isang dayuhan kung bakit nakakatawa
ang mga bugtong natin o ang mga limerick ng mga Ingles. Sa iisang wika para sa lahat, ang napakalaking yaman na ito ng talino, ng sangkatauhan ay basta na lang maglalaho. Ang katatawanan ay magiging mas universal, pero kasabay nito, mas simple at direktahan. Ito'y ibabase na lang sa sitwasyon at hindi sa sining ng paglalaro ng mga salita. Mawawala sa atin ang isa sa mga pinakaeleganting paraan ng intelektual na kasiyahan. Ikalabing-isang punto, ang napakalaking benepisyong pang-ekonomiya para sa mga negosyo. Isipin na lang ninyo kung gaano kalaking pera, oras, at lakas paggawa ang ginugugol ng mga kumpanya ngayon para lang iangkop ang kanilang mga produkto sa iba't ibang merkado. Ang pagsasalin ng mga website, manual, at mga materialis sa advertising, ang pag-localize ng software, ang pagkuha ng mga empleyadong marunong ng ibang wika, lahat ng ito ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon kung hindi man trilyon-trilyong dolyar sa buong mundo. Sa isang mundo kung saan iisa lang ang wika, ang lahat ng gastusing ito ay basta na lang maglalaho. Makakapaglabas ang isang kumpanya ng iisang produkto na may iisang campaign para sa buong mundo ng sabay-sabay. Ang perang matitipid ay maaaring ipuhunan sa pananaliksik, pagpapababa ng presyo o pagtataas ng sahod. Ito ay magsisilbing napakalakas na pampasigla para sa pandaigdigang ekonomiya. Ngunit dito pumapasok ang pinakamahirap at pinakamapanganib na tanong, ang ikalabindalawang punto, ang hindi maiiwasang hidwaan sa pagpili ng isang pangkalahatang wika. Anong wika ang gagamitin ng lahat? Ingles? Sino? Espanyol? O baka naman ang artipisyal na Esperanto? Ano man ang mapili, siguradong magiging politikal ito. Ang bansang mapipili ang wika ay magkakamit ng walang kapantay na kapangyarihan sa kultura, ekonomiya at politika. Ang kanilang wika ang magiging wika ng pandaigdigang literatura, siyensya at media. Ang ibang mga bansa ay mapipilitang talikuran ang kanilang sariling pamana na magdudulot ng matinding pakiramdam ng kahihiyan at kawalan ng katarungan. Ang mismong pagsubok na magpatupad ng iisang wika ay maaaring maging sanhi ng mga pandaigdigang digmaan, protesta at mga kilusang separatista. Ito ang magiging pinakamalawak at pinakamatinding pagtatalo sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sabihin nating napili na at naipatupad ang isang pangkalahatang wika. Dahil dito, mararanasan natin ang isang malaking bentahe, ang mas madaling migrasyon at integrasyon. Sa ngayon, isa sa pinakamalaking problema para sa mga migrante ang language barrier. Ito ang hadlang sa kanila para makahanap ng magandang trabaho, makapag-aral, magkaroon ng mga kaibigan, at maramdamang kabilang sila sa kanilang bagong komunidad. Sa isang mundo na may iisang wika, mawawala ang problemang ito. Kahit sino ay maaaring lumipat sa anumang bansa at agad na makilahok sa buhay at kultura nito. Dahil dito, mas magiging madali para sa mga tao na lumipat ng lugar. Ang mga tao ay lilipat sa mga lugar kung saan mas kailangan ang kanilang mga kakayahan o di kaya'y sa lugar na gusto nila dahil sa klima. Ang resulta nito ay ang mas mahusay na distribusyon ng mga talento sa buong mundo at ang lalo pang pagyaman ng ating mga kultura, at dito nagtatago ang isang malaking panganib, ang ikalabing-apat na problema, ganap na kontrol at propaganda. Ang pagkakaroon ng isang wika, ito ang pinakamatagal ng pangarap ng sino mang diktador. Isipin nyo na lang kung gaano kadali manipulahin ang isipan ng mga tao kung ang lahat ng balita, media at social network ay nasa iisang wika na lang. Mawawala ang mga alternatibong pagkukunan ng impormasyon sa ibang wika na sana'y makakapagbigay ng ibang pananaw. Madali nang lumikha ng isang
opisyal na katotohanan at ipakalat ito sa 8 bilyong tao. Ang sentralisadong sensura ay magiging walang kapantay sa kapangyarihan. Anumang salungat na opinyon ay kayang-kayang supilin bago pa man ito umusbong. Ito ang direktang landas patungo sa isang pandaigdigang dystopia tulad ng isinulat ni Orwell, kung saan ang Big Brother ay tunay ngang nagmamasid sa bawat isa, pero mayroon din itong mabuting idudulot. Ika-15, ang pagpapaigting ng seguridad sa buong mundo. Mas magiging mabisa ang pagtugon ng mga emergency service. Isipin ninyo ang isang malakas na lindol o tsunami. Sa kasalukuyan, nasasayang ang mahahalagang oras ng mga international rescue team sa pakikipag-ugnayan dahil kailangan pa ng mga interpreter. Sa isang mundong may iisang wika, ang mga rescuer mula sa Japan, mga doktor mula sa Germany, at mga engineer mula sa Russia ay magkakausap ng direkta, mabilis, at walang mali. Ganoon din sa paglaban sa mga pandemya, pandaigdigang terorismo, o mga sakunang gawa ng tao. Ang lubos na pagkakaunawaan sa lahat ng antas, mula sa mga namumuno hanggang sa mga ordinaryong tauhan sa lapangan, ay makakapagligtas ng libo-libo, kung hindi man milyon-milyong buhay. Ang buong sangkatauhan ay magiging higit na matatag laban sa mga pandaigdigang banta. Gayunpaman, tayong lahat ay posibleng humina ang pag-iisip. Ang ika-16 na kahinaan, ang pagkawala ng mga benepisyo sa pag-iisip na dulot ng bilingualismo. Pinapatunayan ng maraming pag-aaral na ang pagkatuto at paggamit ng iba't ibang wika ay isang napakahusay na ehersisyo para sa utak. Ang mga bilingwal bilang panuntunan ay mas magaling sa multitasking at mayroon silang mas malawak na abstract na pag-iisip at pagkamalikhain. Mas madali para sa kanila ang mag-concentrate at salain ang mga hindi kinakailangang impormasyon. Bukod dito, sa mga taong nagsasalita ng iba't ibang wika, ang mga sintomas ng demensya tulad ng Alzheimer's disease ay karaniwang lumalabas ng 4 hanggang 5 taon na mas huli. Sa isang mundong iisa lang ang wika, mawawala sa sangkatauhan ang mabisa at natural na ehersisyo para sa utak na ito, na maaaring magdulot ng pangmatagalang negatibong epekto sa ating kolektibong talino. Ika-17, ang pagkakaroon ng iisang global na job market. Sa ngayon, ang isang mahusay na programmer mula sa Vietnam o isang napakagaling na designer mula sa Argentina ay madalas na hindi makakuha ng kanilang pangarap na trabaho sa isang international na kumpanya dahil lang hindi sapat ang kanilang kaalaman sa Ingles. Sa isang mundo kung saan iisa lang ang wika, ang tanging basehan sa pag-hire ay ang kakayahan at kasanayan ng isang tao. Lilikha ito ng isang tunay na global at patas na kompetisyon. Makakapag-hire ang mga kumpanya ng pinakamahuhusay na espesyalista mula sa iba't ibang panig ng mundo, habang ang mga manggagawa naman ay makakapili ng trabaho mula sa kahit sinong employer sa buong planeta. Magdudulot ito ng mas mataas na produktibidad, mas mahusay na kalidad ng mga produkto at serbisyo, at sa huli, mas magandang buhay para sa lahat. Ngunit may mga kahinaan din ang isang mundong ganito kabukas. Isa sa mga ito, ang pagkawala ng mga likas na kodigo. Sa kasaysayan ng digmaan, madalas ginagamit ang mga pambihirang wika para sa pagpapadala ng mga lihim na mensahe. Ang pinakatanyag na halimbawa nito ay ang mga Navajo code talker ng US Army noong World War II. Napakomplikado at bukod-tangi ng kanilang wika, kaya't hindi ito kailanman na-decode ng mga cryptographer na Hapon. Dahil dito, naligtas ang buhay ng libu-libong sundalo. Sa isang mundong may iisang wika, mawawala ang ganitong uri ng oportunidad. Oo naman, mananatili ang mathematical encryption, ngunit
Mawawala sa atin itong natatangi, lubos na maaasahan at unbreakable na paraan para protektahan ang komunikasyon. Isang pambihirang regalong bigay mismo ng sari-saring kultura ng sangkatauhan. At dahil dito, magiging mas vulnerable ang komunikasyong militar at pang-intelligence. Ang isa sa pinakamalaking bentahe, ang gawing simple at direkta ang teknolohiya para sa lahat. Pamilyar ka ba sa sitwasyon na bumili ka ng bagong gadget pero ang interface o manual nito ay nasa wikang hindi mo maintindihan? O kaya naman, kapag nag-download ka ng isang program pero wala itong suporta para sa iyong wika? Sa isang mundo na may iisang lengguwahe, lahat ng iyan ay magiging bahagi na lang ng nakaraan. Anumang device, anumang application, anumang website na nilikha, saan mang panig ng mundo, ay automatikong mauunawaan ng lahat. Gagawin nitong mas madaling maabot ang teknolohiya, lalo na para sa mga nakatatanda o sa mga residente ng mga rehiyon na walang dekalidad na pagsasalin sa kasalukuyan. Ang digital divide na sanhi ng pagkakaiba ng wika ay tuluyan ng mawawala. Ang pakinabang mula sa mga inobasyon ng teknolohiya ay magiging mas madali kaysa kailanman. Gayunpaman, ang mundo ay magiging isang lugar na hindi na kasing ganda. Ito ay isang napakalaking kawalan sa sining at kagandahan. Ang bawat wika ay may sarili nitong natatanging musika, ritmo at himig. Ang melodiya ng wikang Italyano, ang malaawit na tono ng Pranses, ang tiyak na bigkas ng Aleman, ang malalalim na tunog ng Arabiko. Lahat ng ito'y bumubuo sa kakaibang symphony ng mga tunog sa ating planeta. Ang pagkakaiba-ibang ito ang nagbibigay inspirasyon sa mga makata at musikero. Sa isang mundo na may iisang wika, iisang melodiya na lang ang maririnig natin sa paligid. Katulad lang ito ng pagkakaroon ng iisang instrumento sa musika o iisang kulay sa pagpipinta. Magiging monotono at walang buhay ang tunog ng mundo. Mawawala sa atin ang isang pinagmumula ng natatanging kasiyahan, isang bagay na sa ngayon ay tila hindi natin gaanong pinapahalagahan. Ang pagkakaroon ng iisang wika para sa lahat ay may potensyal na palakasin ang pagkakaisa ng buong mundo. Ayon sa mga psikologo, mas likas sa atin na magtiwala sa mga taong kapareho natin ng wika at walang banyagang punto sa pagsasalita. Itinuturing natin silang isa sa atin. Ang iisang wika ay maaaring makatulong sa atin na malampasan ang makitid na pag-iisip at kilalanin ang ating mga sarili bilang iisang spesye, ang sangkatauhan. Kapag may trahedyang nangyari sa isang malayong bansa, magiging mas madali para sa atin na makiramay sa mga naapektuhan dahil direkta nating maririnig ang kanilang mga kwento sa sarili nating wika nang walang hadlang mula sa pagsasalin. Maaari itong maging daan upang mabawasan ang diskriminasyon, rasismo at labis na nasyonalismo at marahil sa wakas ay magsisimula na tayong harapin ang mga problema ng mundo ng sama-sama bilang isang malaking pamilya. Pero huwag tayong maging kampante. Ang isang malaking problema, ang pag-usbong ng mga bagong uri ng pag-uuri-uri sa lipunan. Mawawala man ang mga hadlang sa wika, papalitan naman ito ng mga pagkakaiba sa dialekto at estilo ng pagsasalita. Tiyak na lilitaw ang isang tama, elitista, at pang-Maynila na bersyon ng wika, ang wika ng media, gobyerno at malalaking negosyo. At iiral naman ang mga mali na panrehiyong dialekto at mga salitang kalye. Huhusgahan ang isang tao hindi na base sa kanyang lahi, kundi sa kung gaano kalinis at kawasto ang kanyang pananalita. Ito ang magiging bagong batayan ng katayuan sa lipunan. Dito na papasok ang tinatawag na linguistic snobbery. Kaya sa halip na pagbuklurin ng sangkatauhan,
Ang iisang wika ay maaari lang magtayo ng mga bago at mas banayad, pero kasing tigas na mga pader sa pagitan ng mga tao. Ika-23 bentahe ay tungkol sa pandaigdigang ekonomiya. Ang pagnenegosyo sa buong mundo ay magiging napakasimple na lang. Sa ngayon, ang pakikipag-ugnayan sa ibang bansa ay isang komplikadong proseso. Kailangan pa ng mga abogado at translator para busisiing mabuti ang bawat salita sa mga kontratang nakasulat sa iba't ibang wika para lang maiwasan ang maling interpretasyon. Pero sa isang mundo na may iisang wika, magiging parte na lang ng nakaraan ang lahat ng iyan. Negosasyon, marketing, legal na suporta, logistics, lahat ng proseso ay magiging mas mabilis, mas mura at mas maaasahan. Ang isang maliit na kumpanya mula sa Portugal ay madali nang makikipagkontrata sa isang higanting kumpanya mula sa Korea. Ito ang lilikha ng isang tunay na malaya at episyenteng pandaigdigang merkado. Ngunit ano ang magiging kapalit nito para sa sining? Ang isang malaking dagok ay ang magiging kamatayan ng dakilang panulaan at teatro. Ang mga akda ni na Shakespeare, Pushkin, Dante at Goethe ay hindi lang basta mga kwento. Ang henyo nila ay nasa pambihirang paggamit ng lahat ng yaman at kakayahan ng kanilang sariling wika, ritmo, tugma, aliterasyon at metapora. Halos imposible na maisalin ang tula nang hindi nababawasan ng halaga nito. Sa isang mundo na may iisang wika, ang mga obra, maestrang ito, ay magiging parang mga pinalaman ng hayop, mga anyong walang buhay. Mababasa natin ang kanilang mga buod, ngunit hindi natin kailanman madarama ang tunay nilang mahika at kagandahan. Magiging mga artepakto na lang sila ng nakaraan, tulad ng mga sinaunang hieroglipiko, na tanging iilang dalubhasa na lamang ang nakakaunawa. Ito ay isang kawalan para sa kultura ng mundo na hindi na kailanman maibabalik. Ang ika-25 bentahe, ang pagpapatupad ng iisang pandaigdigang pamantayan mula sa mga teknikal na regulasyon at medical protocol hanggang sa mga legal na pamantayan at batas trapiko. Sa kasalukuyan, dahil sa pagkakaiba ng wika at mga maling pagsasalin, madalas magkaroon ng kalituhan na nauuwi sa malubhang problema mula sa pagkasira ng mamahaling kagamitan hanggang sa mga pagkakamali sa panggagamot. Ang iisang wika ay magbibigay daan upang makabuo ng isang universal na sistema ng standardisasyon na malinaw at nauunawaan ng lahat. Gagawin nitong mas ligtas, mas predictable, at mas organisado ang ating mundo. Halimbawa, ang isang piloto ng kahit anong airline ay madaling mauunawaan ang mga utos mula sa isang air traffic controller sa alinmang airport sa buong mundo. Tiyak na mapapataas nito ang kaligtasan ng mga biyahe sa himpapawid. Gayunpaman, lilikha ito ng problema para sa mga historiador. Mas magiging mahirap na unawain ang nakaraan. Upang maunawaan ang mga tao sa ibang panahon, kailangan ng isang historiador na basahin ang mga dokumento sa orihinal na wika kung saan ito isinulat. Ito ay dahil sinasalamin ng wika ang mentalidad at paraan ng pag-iisip ng panahong iyon. Sa isang mundo kung saan iisa na lang ang wika, ang mga sinaunang lengguwahe ay lalo pang magiging banyaga at hindi na mauunawaan. Ang pagdanas sa kapaligiran ng sinaunang Roma habang binabasa si Cicero sa orihinal o ang pag-unawa sa medieval na Japan sa pamamagitan ng mga tula nito ay magiging para na lamang sa iilan. Nanganganib tayong mawala ang ating malalim at personal na koneksyon sa sarili nating nakaraan at ituring na lamang ito bilang isang koleksyon ng mga tuyong katotohanan sa halip na isang buhay na kasaysayan. Ang isa pang bentahe ay ang pagkakataong sama-samang lutasin ang mga pandaigdigang problema. Isipin na lang natin ang mga hamon tulad ng climate change,
ang pagkaubos ng ating mga likas na yaman, at ang paggalugad sa kalaliman ng karagatan. Upang malutas ang mga ito, kailangan ang nagkakaisang pagkilos ng buong sangkatauhan. Sa ngayon, ang mga pandaigdigang kumperensya ay madalas nauuwi sa hindi pagkakaunawaan dahil sa mga hadlang sa wika at pagkakaiba-iba ng kultura. Pero sa isang mundong may iisang wika, ang mga siyentista, inhinyero, politiko, at mga lider mula sa iba't ibang kontinente ay maaaring magsama-sama sa iisang lamesa at direktang mag-usap. Dahil dito, mas mapapabilis ang pagbuo ng iisang estratehiya at paggawa ng mga epektibong desisyon, mga desisyong kritikal para sa kaligtasan ng ating lahi. Ngunit, para sa napakaraming tao, ito ay isang personal na trahedya, isang malalim na sugat sa pag-iisip. Ang sariling wika ay hindi lamang isang kasanayan. Ito ay bahagi ng ating pagkatao. Ito ang tinig ng ating ina, ang mga unang salitang namutawi sa ating mga labi. Ito ang wikang ginagamit natin sa pag-iisip, sa pananaginip, at sa pagdarasal. Ang sapilitang pagtalikod sa sariling wika kapalit ng isang pamantayang pangkalahatan ay ituturing ng milyon-milyon bilang pagtataksil sa sariling pinagmulan, sa pamilya at sa bayan. Maaari itong magdulot ng malawakang depresyon, krisis sa pagkatao, at matinding pakiramdam ng kawalan. Ang taong inalisan ng sariling wika ay isang taong ninakawan ng kapiraso ng kanyang kaluluwa. Ngunit ano ang magiging kapalit nito para sa sining? Ang isang malaking dagok ay ang magiging kamatayan ng dakilang panulaan at teatro. Ang mga akda ni na Shakespeare, Pushkin, Dante at Goethe ay hindi lang basta mga ang lahat ay magkakaroon ng kani-kanilang rehiyonal na pagsasalita, ngunit wala nang masasabing tama o maling wika. Huhusgahan ang isang tao batay sa kanyang mga salita at gawa, hindi sa kung paano niya ito binibigkas. Gagawin nitong mas makatarungan at mas mapagtanggap ang ating lipunan, subalit may panganib na huminto ito sa pag-unlad. Ang isang malaking problema ay ang pagbagal sa ebolusyon ng wika. Ang mga wika ay patuloy na nagbabago at umuunlad, at isa sa mga pangunahing pinagmumula ng pag-unlad na ito ay ang ugnayan sa ibang mga wika. Nagkakaroon ng panghihiram ng mga salita, paraan ng pagbuo ng pangungusap at mga bagong ideya. Ito ang nagpapayaman at nagpapadali sa pag-angkop ng isang wika. Ang isang pangkalahatang wika na walang ibang wikang kapitbahay ay may panganib na tumanda at hindi na magbago. Mas magiging mabagal ang pag-unlad nito dahil wala itong mga impluensya mula sa labas. Sa paglipas ng panahon, maaaring hindi na ito maging kasing makahulugan at mahihirapan na itong umangkop sa mga bagong realidad, bagong teknolohiya at mga pagbabago sa lipunan. Para itong isang ecosystem na nakahiwalay sa iba na habang tumatagal ay unti-unting nauubusan ng yaman. Subalit, may panganib na huminto ito sa pag-unlad. Ang isang malaking problema ay ang pagbagal sa ebolusyon ng wika. Ang mga wika ay patuloy na nagbabago at umuunlad, at isa sa mga pangunahing pinagmumula ng pag-unlad na ito ay ang ugnayan sa ibang mga wika. Nagkakaroon ng panghihiram ng mga salita, paraan ng pagbuo ng pangungusap at mga bagong ideya. Ito ang nagpapayaman at nagpapadali sa pag-angkop ng isang wika. Ang isang pangkalahatang wika na walang ibang wikang kapitbahay ay may panganib na tumanda at hindi na magbago. Mas magiging mabagal ang pag-unlad nito dahil wala itong mga impluensya mula sa labas. Sa paglipas ng panahon, maaaring hindi na ito maging kasing makahulugan at mahihirapan na itong umangkop sa mga bagong realidad, bagong teknolohiya at mga pagbabago sa lipunan.
Para itong isang ecosystem na nakahiwalay sa iba na habang tumatagal ay unti-unting nauubusan ng yaman. Ang pagkakaroon ng iisang wika ay magpapadali sa sistema ng pandaigdigang hustisya. Ang mga institusyon tulad ng International Criminal Court sa The Hague ay nahaharap sa matitinding pagsubok dahil sa pagkakaiba-iba ng wika. Sa mga paglilitis kung saan ang mga hukom, taga-usig, abogado at saksi ay mula sa iba't ibang panig ng mundo, napakalaking pagsisikap ang ginugugol para sa pagsasalin. Dahil dito, bumabagal ang proseso at tumataas ang panganib ng maling paghatol. Sa isang mundong may iisang wika, ang pagkamit ng hustisya para sa mga war criminal or international terrorist ay magiging mas mabilis, mas epektibo at mas makatarungan. Ang batas ay makakakilos ng walang hangganan at walang oras na masasayang sa pagsasalin. Dahil dito, nanganganib na mawala ang sari-saring tradisyon sa pagkukwento. Ika-32 disbentaha. Ang mismong estruktura ng isang wika ay nakakaapekto sa paraan natin ng pagkukwento. Sa ilang wika, karaniwan ang diretsong pagsasalita. Samantalang sa iba naman ay mas ginagamit ang mga pahiwatig at talinghaga. May mga kulturang pinapahalagahan ang pagiging maikli at tiyak, habang ang iba naman ay hinahangaan ang maliligoy at masalimuot na mga pangungusap. Dahil sa mga pagkakaibang ito, nabuo ang mga kakaibang tradisyon sa panitikan at alamat sa buong mundo. Ang pagkakaroon ng iisang wika ay malamang nahahantong sa pangingibabaw ng iisang modelo ng pagkukuwento, yung itinuturing na pinaka-episyente. Nanganganib tayong mawala ng ibang paraan para magkuwento. At kasabay nito, mawawala rin ang ibang paraan para maunawaan ang mundo at ang ating mga sarili. Ika-33, ang kasagsagan ng pandaigdigang malikhaing pagtutulungan. Isipin ninyo ang isang film set kung saan ang direktor ay taga-Mexico, ang cinematographer ay taga-Sweden, ang aktor ay taga-Nigeria, at ang kompositor ay taga-Japan. Sama-sama silang nagtatrabaho at nagkakaintindihan sa isang iglap. O kaya naman, isang banda na binubuo ng mga miyembrong mula sa 5 magkakaibang kontinente. Aalisin ng iisang wika ang lahat ng hadlang para sa sama-samang paglikha. Ito ay magbibigay daan sa pagsilang ng mga bago at hybrid na genre sa sining, musika, pelikula at teatro. Mga obrang pinagsasama ang pinakamahuhusay na katangian ng iba't ibang kultura. Ito ang magiging panahon ng mga kolaborasyon at malikhaing eksperimento na hindi pa kailanman nasasaksihan. Subalit, may lilitaw na isang pang-araw-araw, ngunit napakakomplikadong problema, ang kaguluhan sa mga pangalan. Ano ang gagawin sa milyon-milyong pangalan ng tao na nagmula sa iba't ibang wika? Paano bibigkasin sa bagong wika ang mga pangalang tulad ng Juan, Svetlana, or Wei? At paano naman ang mga pangalan ng lugar? Paano iaangkop ang Paris, Moscow, o Buenos Aires? Ang anumang pagtatangka na pag-isahin ang mga ito ay puputol sa ating koneksyon sa kasaysayan at kultura. Ngunit kung hahayaan lang natin ang mga ito, magiging parang mga dayuhan sila sa bagong wika, kakaiba sa pandinig at mahirap bigkasin. Mukha itong maliit na detalye lang, pero sa katotohanan, ito'y isang mahalagang bahagi ng ating pamana na napakadaling tuluyang maglaho. Pang-35, ang pagsilang ng iisang pandaigdigang panitikan. Sa ngayon, binabasa natin ang mga akda mula sa ibang bansa sa pamamagitan ng mga salin. At kahit gaano pa kahusay ang pagkakasalin, ito ay nananatiling isang interpretasyon lamang. Sa isang mundong may iisang wika, ang isang manunulat, nasaan man siya sa daigdig, ay direktang makakapag-abot ng kanyang mensahe sa 8 bilyong mambabasa. Dito, isisilang ang isang pandaigdigang daloy ng panitikan.
kung saan malayang magpapalitan ang mga ideya at salaysay ng walang sinumang tagapamagitan. Mababasa na natin sa kanilang orihinal na wika ang mga nobelang Aprikano, mga kwentong detektib mula sa Scandinavia, at ang mahiwagang realismo ng Latin America. Lubos nitong payayamanin ang ating karanasan bilang mambabasa at siyang lilikha ng isang tunay na panitikang pandaigdig. Subalit, ito'y magiging isang panitikang walang pinag-ugatan. Ang isang malaking kawalan, ang paglalaho ng mga kwentong bayan, ang mga alamat, epiko, mito, salawikain, at kasabihan, ang siyang pinakadiwa ng karunungan at kultura ng isang lahi. Ang mga ito ay mahigpit na nakakabit sa mismong wikang pinagmulan nito. Ang kanilang katatawanan, ang kanilang mga talinghaga, at ang malalim na kahulugan nito ay kadalasang naglalaho sa pagsasalin. Sa pagkawala ng mga katutubong wika, ang napakalawak na yamang ito ng panitikang pabigkas ay tuluyan ng mamamatay. Maaaring manatili ang mga kwento bilang mga buod na walang buhay, ngunit mawawala ang kanilang kaluluwa. Ang sangkatauhan ay magiging tulad ng isang taong nawalan ng alaala ng kaniyang kabataan. Ang ika-37 bentahe ay may kinalaman sa usaping militar, ang pagpapadali ng koordinasyon sa mga pandaigdigang koalisyong militar. Sa mga makabagong digmaan at peacekeeping operation, karaniwang may mga kasaling puwersa mula sa iba't ibang bansa. Ang language barrier sa pagitan ng mga sundalo at opisyal ng iba't ibang hukbo ay isang seryosong problema na maaaring humantong sa mga malagim na pagkakamali, tulad ng tinatawag na friendly fire. Ang pagkakaroon ng iisang wika para sa lahat ng sandatahang lakas sa buong mundo ay makapagpapataas ng malaki sa pagiging epektibo at kaligtasan ng mga pinagsanib na operasyon. Ang mga utos ay magiging malinaw at mas mabilis na matutupad, na sa panahon ng bakbakan ay maaaring magligtas ng maraming buhay. Ngunit ang ganitong pagkakaisa ay mayroon ding madilim na bahagi. Ito ang panganib na mas madaling maging biktima ng mga information attack. Isipin ninyo ang mga cybercriminal or propagandista na lumikha ng isang viral na ideya, phishing message, o fake news. Sa isang mundong iisa lang ang wika, ang sandatang ito ay magiging universal. Maaari itong ikalat sa buong planeta sa loob lamang ng ilang oras at magiging pare-pareho ang epekto nito sa mga tao sa anumang bansa. Sa kasalukuyan, ang pagkakaiba-iba ng wika ay nagsisilbing isang uri ng firewall na nagpapabagal sa pagkalat ng mapanganib na impormasyon. Sa isang daigdig na may iisang wika, wala nang ganitong proteksyon. Isang matagumpay na information attack lang ay sapat na upang magdulot ng pandaigdigang pagkataranta o kaguluhan. Ang kasalukuyang panahon o ang mga susunod pang taon ay ang ginintuang panahon ng mga global online community. Ang mga taong pinag-iisa ng iisang hilig, halimbawa sa computer games, pagpapalaki ng mga pambihirang halaman, astronomy o historical reconstruction, ay makakapag-usap ng walang anumang hangganan. Ang mga forum, chat at social media platform ay magiging tunay na pandaigdigan. Maaari mo nang pag-usapan ang bagong episode ng paborito mong serye kasama ang mga tagahanga mula sa New Zealand, Brazil at Egypt, lahat sa iisang chatroom. Dahil dito, mabubuo ang mas matibay at mas matapat na koneksyon sa pagitan ng mga tao na nakabase sa kanilang tunay na interes, hindi sa kung saan sila nagmula o anong lahi sila. Ang mundo ng virtual reality ay tiyak na magiging mas buhay at mas kapanapanabik. Subalit, ito ay magreresulta sa ganap na monopolya ng impormasyon. Kung ang lahat ng nilalaman, content sa mundo, balita, pelikula, aklat at blog ay ginawa sa iisang wika lamang, mas madali itong kontrolin.
Ilang dambuhalang korporasyon sa media o mga pamahalaan ang magkakaroon ng kapangyarihan na magtakda kung ano ang babasahin, panonoorin at tatalakayin ng lahat ng 8 bilyong tao sa mundo. Ang mga alternatibong pananaw at ang mga independenteng media ay lubhang mahihirapan ng makalusot o magpahayag. Sa kasalukuyan, kung sakaling hindi malaya ang pamamahayag sa isang bansa, makukakuha tayo ng impormasyon o katotohanan mula sa mga source na nasa ibang wika. Subalit, sa mundong may iisang wika lang, mawawala ang pagkakataong ito. Ito ay isang direkta at malaking banta sa kalayaan sa pagpapahayag. Freedom of speech. Ang 41st Plus ay isang malaking tulong para gumaan ang pag-aaral ng kasaysayan para sa lahat. Isipin nyo, lahat ng dakilang dokumento sa kasaysayan, mula sa Code of Hammurabi hanggang sa mga diary ni Anne Frank, ay isinalin na sa iisang lingwahe na madaling maintindihan ng lahat at available online. Kahit sinong estudyante o taong interesado ay makaka-access na sa mga primary sources o pinakaunang pinagmulan nang hindi na kailangang mag-aksaya ng taon sa pag-aaral ng mga patay na wika. Sa ganitong paraan, magiging mas accessible, mas buhay at mas malinaw ang kasaysayan. Sana makatulong ito upang mas matuto tayo sa mga pagkakamali ng nakaraan at maiwasan na natin itong maulit pa sa hinaharap. Ang kasaysayan na dating itinuturing na agham lamang para sa iilan ay magiging pag-aari na ng lahat. Pero ang mismong proseso ng pagbabagong ito ay magiging isang malaking kalamidad. Ang pagpapatupad ng iisang wika ay hindi magaganap sa loob lamang ng isang araw. Aabutin ito ng ilang dekada o baka isang siglo pa. At sa buong panahong iyon, magkakaroon ng tinatawag na naligaw na henerasyon. Ang mga matatanda na hindi na makakapag-aral ng bagong wika ay lubusang maiiwan sa pag-iisa. Hindi na makakausap kahit ang sarili nilang mga apo. Kasabay nito, ang mga batang nagsasalita lamang ng bagong wika ay mapuputol sa kultural na pamana ng kanilang mga ninuno. Ito ay hahantong sa pagkasira ng ugnayan sa pagitan ng mga henerasyon, hindi mabilang na drama sa pamilya at matinding kalungkutan para sa milyon-milyong tao. Ang presyo para sa pagkakaisa sa hinaharap ay maaaring napakataas. Ang ika-43 benepisyo ay ang pagpapataas ng transparency o kalinawan sa pandaigdigang politika. Sa kasalukuyan, ang mga talumpati ng mga pinuno ng mundo sa Asembleya ng UN o sa iba pang pandaigdigang plataporma ay naririnig natin sa pamamagitan lamang ng pagsasalin. Ang tagapagsalin ay maaaring hindi sinasadya o sadyang palambutin o baluktutin ang tunay na kahulugan ng mensahe. Ngunit kung magkakaroon ng isang nagkakaisang wika, ang bawat mamamayan sa mundo ay makaririnig ng mga talumpati ng mga politiko ng direkta sa orihinal ng walang tagapamagitan. Tiyak na mapapalaki nito ang kanilang pananagutan sa bawat salitang binibigkas nila. Mas magiging lantad ang kasinungalingan at ang mga demagogiya. Masusubaybayan ng mga mamamayan ang kanilang mga pinuno na magtutulak upang maging mas tapat at demokratiko ang pandaigdigang politika. Balik tayo sa usapin ng sining. Ang ika-44 na kakulangan ay ang pagkawala ng halaga ng kasalukuyang pamanang kultural. Paano na ang napakalaking koleksyon ng aklatan, film archives, at mga dokumentasyon ng teatro na nasa mga wikang tuluyan ng naglaho? Oo, maaari mo itong isalin. Pero, gaya ng natalakay na natin, magiging isa lang itong maputlang kopya. Ang Don Quixote ni Cervantes, ang War and Peace ni Tolstoy, ang mga pelikula ni Fellini, at ang mga kanta ni Edith Piaf. Lahat ng ito ay mawawala ng malaking bahagi ng kanilang mahika. Ang mga ito ay magiging mga
exhibit na lamang sa isang museo ng mga patay na wika. Ang susunod na henerasyon ay malalaman ang tungkol sa mga ito, ngunit hindi nila ito lubos na mararamdaman at mamahalin. Isang napakalaking bahagi ng pinakadakilang tagumpay ng espiritu ng tao ay tuluyan ng mawawala. Ang ika-45 benepisyo. Siguro hindi ito masyadong malaking issue sa mundo, pero napakagaan nito sa buhay. Mawawala na ang kalituhan sa mga instruction manual at dokumentasyon. Ilang beses na tayong nabuwisit sa pag-a-assemble ng furniture dahil sa mga instruction na halatang machine translated lang. O kaya, nahirapan sa pag-intindi kung paano gamitin ang bagong appliance. Sa isang mundo na may iisang wika, ang bawat instruction ng anumang produkto, saan man ito ginawa, ay magiging malinaw at madaling intindihin. Ito ay makakatipid sa atin ng maraming oras, maiibsan ng stress, at maiiwasan pa ang mga aksidente at pagkabasag ng gamit sa bahay. Ang mga simpleng bagay ay magiging simple na talaga. Ngunit sa likod ng tila simpleng katotohanan ito, nakatago ang isang malubhang problema sa ekolohiya kung maaari nating gamitin ang salitang iyon. Ang sentro ng issue ay ang pagkawala ng tinatawag na linguistic biodiversity o pagkakaiba-iba ng wika. Ang pagkaubos ng mga wika ay maihahalin tulad sa pagpuputol ng mga tropical rainforest, kung paanong ang bawat naglalahong halaman o hayop ay pagkawala ng natatanging genetic material. Ganoon din, ang bawat wikang naglalaho ay pagkawala ng isang natatanging istruktura ng pag-iisip at isang kakaibang paraan ng pagtingin at pag-intindi sa mundo. Ang pagpapanatili ng pagkakaiba-iba ng wika ay mahalaga para sa kalusugan ng sangkatauhan, tulad ng pagpapanatili ng biodiversity para sa kalusugan ng ating planeta. Kung sisirain natin ito, gagawin nating mas mahirap at mas vulnerable ang ating pangkalahatang noosphere o ang larangan ng ating katalinuhan at kaisipan. Ang ika-47 benepisyo ay siguradong maa-appreciate ng mga taga-IT. Ang pagpapasimple ng pagde-develop ng software. Totoo, ang mga programming language mismo ay universal at karaniwang nakabase sa English. Ngunit ang lahat ng kaakibat na dokumentasyon, mga material sa pag-aaral, at mga forum kung saan naghahanap ng solusyon ang mga developer ay nakasulat sa napakaraming iba-ibang wika. Nagdudulot ito ng malaking hamon sa mga programmer na galing sa mga bansang hindi English ang pangunahing wika. Ang pagkakaroon ng iisang wika ng komunikasyon ay magpapabilis at magpapadali sa pag-access ng lahat ng resources na ito. Mapapabilis nito ang pag-aaral, ang pagbabahagi ng karanasan, at ang pagtutulungan sa mga komplikadong proyekto. Ang pandaigdigang komunidad ng IT ay magiging mas nagkakaisa at mas epektibo. Pero kahit magkaisa pa tayo, hindi rin magtatagal ang pagkakaisang iyan. Ang totoo, ang wika ay tiyak na magbabago at mahahati. Ang wika, para bang isang buhay na organismo sa iba't ibang rehiyon ng mundo na may magkakaibang klima, kultura at kasaysayan. Ang iisang wika ay hindi maiiwasang magkaroon ng sarili nitong katangian. Magkakaroon ng sarili nitong slang, sarili nitong dialekto, at sarili nitong bigkas o aksento. Sa simula, maliit lang ang mga pagkakaiba. Pero paglipas ng daan-daang taon, ang mga dialektong ito ay maaaring lumayo ng husto hanggang sa hindi na magkaintindihan ang mga taong gumagamit nito. At ang sangkatauhan ay babalik sa pinagsimulan nito. Sa dami-daming iba't ibang wika, mauulit muli ang siklo ng Tore ni Babel. At ito ang pang-49, ang panghuling negatibong punto na tumutukoy sa isang bagay na lubhang pansarili, ang pagkawala ng espasyo para sa sikreto.
Ang wika ay hindi lang para maintindihan ng lahat. Ito rin ay paraan upang makabuo ng sarili mong mundo, isang mundong sarado. Maaari itong maging jargon ng pamilya na ang mga malalapit lang sa iyo ang nakakaintindi. Maaari itong maging lihim na wika ng magkasintahan. Maaari rin itong maging profesional na slang na naghihiwalay sa mga eksperto mula sa mga baguhan. Nagbibigay ito ng matinding pakiramdam ng pagiging kabilang sa isang natatangi at espesyal na grupo. Ngunit sa mundo ng total intelligibility o lubusang pagiging malinaw, ang pribadong koneksyong ito, ang pagkakataong magkaroon ng sariling sikretong hardin ay maaaring tuluyang mawala. Lahat ay magiging pangmasa, publiko at napakalinaw. Samantalang, minsan, kailangan din ng tao na hindi siya maintindihan. Ito na ang panglimamput huli, ang puntong bumubuod sa lahat, ang pinakamalaking benepisyo na nagbubuklod sa lahat ng ating pinag-usapan, ang potensyal para sa tunay na pagkakaisa. Kung malalampasan natin ang lahat ng pagsubok at panganib, ang pagkakaroon ng iisang wika ay maaaring maging saligan ng isang bagong sibilisasyong pandaigdig. Isang sibilisasyon na walang digmaan na naguugat sa hindi pagkakaunawaan, kung saan ang agham at sining ay para sa lahat, kung saan ang tao ay hindi lamang nagpapakilalang mamamayan ng kani-kaniyang bansa, kundi mamamayan ng buong planetang daigdig. Ito ang matagal ng pangarap ng maraming pilosopo at humanista. At kahit pa matinik at mahirap ang daan patungo rito, ang mismong posibilidad ng ganitong kinabukasan ay isang napakalakas at maliwanag na argumento na pumapabor sa ideyang ito. Kaya, pagkatapos ng 50 na bintahe at disbentaha, ano ang konklusyon natin? Ang mundong may iisang wika ay magiging sobrang efficient, mataas sa teknolohiya at marahil mas ligtas pa. Siguradong aangat ng malaki ang siyensiya at negosyo. Pero itong efficiency na ito ay babayaran natin ng napakataas na halaga. Mawawala sa atin ang libu-libong kultura, kakaibang paraan ng pag-iisip at ang di maarok na kasaysayan at sining. Ang sangkatauhan ay magiging parang isang makinang gumagana ng perpekto pero wala namang kaluluwa. Siguro, ang pagkakaiba-iba ng ating mga wika ay hindi hadlang, kundi ang pinakamabisang proteksyon laban sa unification o ganap na kontrol. Ito ang sistema ng pagbabalance na nagpapahirap sa ating mundo pero ginagawa naman itong buhay at di mahuhulaan. Ang wika ay hindi lang isang simpleng kagamitan sa pakikipag-usap. Ito ang tahanan kung saan naninirahan ang ating kaluluwa at ang pagpapaalis sa bilyon-bilyong tao mula sa tahanang iyan para lang sa isang kadudadudang utopia ay hindi yata magandang ideya. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa dulo. Sana ay napaisip ko kayo. Mag-subscribe sa channel para hindi kayo mahuli sa mga bago nating thought experiments. At syempre, huwag kalimutang ilike ito. At ang pinaka-importanting tanong sa comment section, ano sa tingin ninyo ang una nating mawawala or makukuha kung magising tayo bukas sa mundong may iisang wika? Naghihintay ako sa inyong mga opinyon. Kaya, pagkatapos ng 50 na bentahe at disbentaha, ano ang konklusyon natin? Ang mundong may iisang wika ay magiging sobrang efficient, mataas sa teknolohiya at marahil mas ligtas pa. Siguradong aangat ng malaki ang siyensiya at negosyo. Pero itong efficiency na ito ay babayaran natin ng napakataas na halaga. Mawawala sa atin ang libo-libong kultura, kakaibang paraan ng pag-iisip, at ang di maarok na kasaysayan at sining. Ang sangkatauhan ay magiging parang isang makinang gumagana ng perpekto pero wala namang kaluluwa. Siguro, ang pagkakaiba-iba ng ating mga wika ay hindi hadlang,
kundi ang pinakamabisang proteksyon laban sa unification o ganap na kontrol. Ito ang sistema ng pagbabalance na nagpapahirap sa ating mundo, pero ginagawa naman itong buhay at di mahuhulaan. Ang wika ay hindi lang isang simpleng kagamitan sa pakikipag-usap. Ito ang tahanan kung saan naninirahan ang ating kaluluwa at ang pagpapaalis sa bilyon-bilyong tao mula sa tahanang iyan para lang sa isang kaduda-dudang utopia ay hindi yata magandang ideya. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa dulo. Sana ay napaisip ko kayo. Mag-subscribe sa channel para hindi kayo mahuli sa mga bago nating thought experiments. At syempre, huwag kalimutang i-like ito. At ang pinakaimportanting tanong sa comment section, ano sa tingin ninyo ang una nating mawawala o makukuha kung magising tayo bukas sa mundong may iisang wika? Naghihintay ako sa inyong mga opinyon.